Sige po, tayo po'y tumayo, tayo po'y magbasa ng ilang talata. At ang ating pong pag-aaralan ay The Father's Omnipotence. Genesis chapter 17 verse 1. Isama na po natin hanggang 5. Genesis 17, 1 to 5. And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall your name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. Panginoon Diyos, magandang hapon po. Salamat po sa biyayang ito. Salamat din, Panginoon, sa privilege po na ako po'y nilagay nyo dito. Ilagay nyo po sa iyong likuran, Panginoon, at nawa ang makita po nila ay ang Panginoong Hesus dito po sa pangaral na ito. Patawad po sa aming mga kasalanan. Samahan niyo po ang bawat isa. Wisdom and knowledge din po sa bawat isa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yun magandang hapon po sa atin lahat. Lagi akong kinakabahan pag ako nagpipreach. Ito po yung aking pong topic na Father's Omnipotence. Yan din, yung attributes din pong yun, yung naging reason bakit ako nagsuko ng buhay sa aking Panginoong Diyos. Kasi nga nung ako'y nasa college, nag-spend talaga ako ng 1 hour sa library. Kasi yun lang ang vacant ko . 1 oras lang sa UB. Doon sa library, ang aking desire, gusto ko talagang, hindi ako makontento na ito lang yung alam ko sa kanya. So ako'y nag-decide sa sarili na itong vacant na ito ay pang Bible lang talaga. At that time, habang ako nagbabasa, pag hindi ko naintindihan sa Tagalog, kasi ang lalalim ng pagkakatagalog po sa Bible, lilipat ako ng English. At pag hindi ko naman naintindihan sa English, lilipat naman ng Tagalog. So ang pagbasa ko ay isang Tagalog, isang English, isang Tagalog, palitan sa diglot. At nung ako yung nasa Isaiah 46:10 na, Isaiah 46:9 and 10, nung nagpakilala ang Diyos na, I am God, na walang ibang katulad ko, pagdating ng verse 10, na dineclare ng Diyos ang end from the beginning, at yung kanyang mga counsels, at sa pahuling clause ng verse na yon, ng verse 10, I will do all my pleasure. And that last clause ng verse 10 ng Isaiah 46, iba ang dating sa akin. Doon ko nakita na, para saan pa ang aking ginagawa dito? Kung gagawin din pala ng Diyos ang kanyang buong kaligayahan. Kaya nga nung habang nakakanta ito na, here's my life, I surrender, na handang talikuran kung anong meron siya, ang aking dreams, ang mga pangarap ay isinuko, ay nag-reflect agad sa akin yung aking ganun. Kaya itong omnipotence ay hindi magaang bagay para sa akin. Kaya lagi ko nga nauulit sa mga kasama, ako'y kinikilabutan sa ganitong topic. Lalo na pagka nasa pulpit po. At alam niyo naman na ako'y hindi sanay sa public speaking. Naglalakas loob lang ako. Pero may biyaya palagi ang Panginoong Diyos. Well, anyway, salamat po sa Panginoon sa ganito pong omnipotence. One of the amazing one of the amazing attributes of God ay ang omnipotence. And when we say omnipotence, we mean omni is equal to all. Potence is equal to powerful. Therefore, omnipotence is equal to all-powerful. Parang hinati-hati lang natin, tapos pinagsama, in-equivalent po natin yung word na yon sa ganun, kasi yun naman talaga ang ibig sabihin yan. At ito, quote, sabi ni A.W. Pink, He who cannot do what he will and perform all his pleasure cannot be God. In Job 42 verse 2, Job spoke of God's power in, I know that you can do all things and that no plan of yours can be thwarted. Numbers 11:23, the Lord answered Moses, is the Lord's arm too short? You will now see whether or not what I say will come true for you. Sa ating pag-aaralan, titingnan natin muna dito, sa part ng introduction, yung power of God
in creation. In Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, their starry host by the breath of His mouth. Sa tayo mga tao, pag tayo nalikha, we put human effort. Pero nung ang Diyos sa account ng Genesis chapter 1, by His word only. And God said, let there be, let there be, let there be, let there be. Kaya pagdating dito ng Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, their starry host by the breath of His mouth. And God's power in preservation naman. Tingnan natin po ang Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord, Psalms 145 verse 15. God's power in preservation. Yan. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Itong talatang ito ay nagpapakilala na itong Diyos natin, He can use His power to preserve our natural resources. May nakakain tayo, and thou givest them their meat in due season. Another verse po, Acts chapter 14 verse 17. Nandiyan na ba? Sige. Acts 14 verse 17. Nevertheless, he left not himself without witness. In that he did good and gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Pinipreserve ng Diyos yung ating mga natural resources because He has the power to do that po. In Job 38 verse 8 to 11, ang sabi po dyan, or who shut up the sea with doors when it brake forth as if it had issued out of the womb? Verse 9, when I made the cloud the garments thereof, and thick darkness a swaddling band for it. 10, and break up for it my decreed place, and set bars and doors. 11, and said, hitherto shalt thou come, but no further, and here shall your proud waves be stayed. Sa Job, sinabi dito na ang Diyos ay nagseset ng limit sa nature na hanggang dito ka lang. Tapos yung preservation ay makikita natin dito sa mga talatang ito. And last, God's power to government and leaders. In Daniel chapter 2 verse 21, sa una pong mga kabuklat, pabasa na lang po. Daniel chapter 2, yan, ito na. And He changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and the knowledge to them that know understanding. Dito sa talatang to, He changeth the times and He removeth the kings and setteth up kings. So ang power ng Diyos ay hindi lamang napapako sa creation, preservation, kundi pati diyan sa mga nanunungkulan, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw pa din. Kaya nga ngayon magkakaroon ng eleksyon, hindi natin pwedeng i-deny yung katotohanan na ang Diyos pa rin ang maglulukdok na yan. And He used His power sa ganyang bagay. Kahit sabihin na, ako ay namili ng boto, ako ay kilala dito sa lugar na ito. Pero kung hindi naman kalooban ng Diyos, kung hindi niya, with His power, kung hindi niya gagawin yon, kahit ikay sikat, hindi ka maluluklok. So, pwedeng pakialaman ng Diyos ang ating government, pati ang leaders. At makikita din natin yan sa Luke chapter 1 verse 52 and Exodus 31:3. Now, God in His power can do everything, but since He is a just God, He will not do anything in His power that contradicts His other attributes. So ang Diyos, since alam natin na He is omniscient, He is omnipresent, at He is omnipotent, hindi siya ay makapangyarihan, pero ito ang tatandaan nyo. Hindi siya basta makapangyarihan, nagagamit ng kanyang kapangyarihan sa walang kabuluhan. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan with harmony sa other character o attributes niya. Parang ganito, dahil ako'y makapangyarihan, papatayin na lamang kita basta. Hindi ganun eh. Since ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay banal, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kabanalan. So itong kapangyarihan ng Diyos, He used it na hindi nagko-contradict sa kanyang other attributes.
but He will use His power in harmony with His other attributes. Tingnan natin ang Hebrews 6:18. Bakit natin nasabi na ang Diyos ay sobrang talino sa paggamit pati ng kanyang kapangyarihan? That by two immutable things, and when we say immutable, ito ay hindi magbabago. Hindi pwedeng magbago ang Diyos, in which it was impossible for God to lie. We might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Ang sabi ng Hebrew, by two immutable things, it is impossible for God to lie. Sinabi niya na siya ay makapangyarihan, hindi yun natin pwedeng pagbulaanan. Sinabi ng Diyos na mangyayari ito at nakikita natin, nasasaksihan natin, God said, let there be light. Tunay yung talata na it is impossible for God to lie. Kaya nga, itong power ng Diyos dito, masasaksihan natin na ito ay ginagamit niya sa kabutihan pa din. For His own glory pa din. Pero sa pag-aaralan natin, hindi naman actually yan ating points. Atin lang inilatag yung power ng Diyos para ating masaksihan na ito hindi basta-basta ginagamit ng Diyos. Kasi minsan ako nag-Bible study. Kung ikaw ay pagkakalooban ng Diyos ng kapangyarihan, ano ang gusto mong kapangyarihan? May sumagot, gusto niya time travel. May sumagot naman na gusto niya ng super strength. At ito nakakatuwa, invisibility. Alam niyo na yung gusto sabihin? Invincibility. Bakit po? Alam na. So kita nyo, tayo mga tao, if we are granted powers, gagamitin natin niya sa kalokohan. So ang Diyos, since alam niya, siya ay marunong, yung kanyang kapangyarihan ay nag-uumapaw, gagamitin niya ito ng may karunungan. Di ba? Kaya nga sa pag-aaralan natin dito, titingnan natin paano nga ba nagpakilala ang Panginoong Diyos bilang makapangyarihang Diyos kay Abram. Sabi diyan sa Genesis 17:1, ang sabi, I am the Almighty God. And when we say I am the Almighty God, ito ay sa Hebrew word El Shaddai. At ang El Shaddai, El means signify the strong one, and Shaddai can be translated as Almighty or all-sufficient. Tingnan niyo po ito ha. Hindi lang pala Almighty, kundi pwede ding sabihin natin na when we say Shaddai, pwede itong maging all-sufficient. Bakit po? Kasi sa text na ating pinag-aaralan, si Abram dito ay 99 years old na. So aking binubulay, pwede bang basta magpakilala ang Diyos sa akin na halimbawa, ako ay nagtatry maghanap sa Bible ng account ng mga pagpapakilala ng Diyos sa tao. Paano nagpakilala ang Diyos kay Mary? Makapangyarihang Diyos. Paano man nagpakilala naman ang Diyos kay Abram? El Shaddai ang gamit. Bakit? All sufficient. Tingnan po natin. Sabi dito, 17. Almighty God, El Shaddai. El Shaddai is both interesting and touching. El signified the strong one. The qualifying word for Shaddai is formed from Hebrew word Shad. Ako'y naghahanap ng word mismong Shaddai sa Bible at ang malimit kong makita ay Hebrew word na Shad. At itong Shad na ito, tingnan nyo, ang ibig sabihin ng Hebrew word na Shad ay breast. Breast. O sa ano ba sa Tagalog ang breast? Dibdib. Breast. Breast, sorry. Ano nga breast? Sabon pala 'yon. Breast. The breast ay ito yung woman's breast. Makikita natin yan sa may verse po tayo diyan, Genesis 49 verse 25, Job 3:12, and Psalms 22 verse 9. Sa Song of Solomon at napakadami niyan. Sa Isaiah 28:9 at saka Ezekiel 16 verse 7. Pakinggan nyo, bakit Shaddai ang ginamit dito nung nagpakilala ang Panginoong Diyos kay Abram? Shaddai, therefore, means primarily the breasted. God is Shaddai because He is the nourisher, the strength giver. Saan ako? The strength giver, and so in secondary sense, the satisfier who pour himself into believing lives. Kaya nga dito, bakit
El Shaddai ang ginamit niya kasi yung word na El ay para magiging redundant pag nagpakilala na siya na ako ang Almighty God. Ang El ay napakalakas na, signifies strong one na. Pero pag sinabi pang Almighty, parang redundant na. So ang Diyos hindi ganoon, napakatalino niya. Kaya nga Jehovah, existing one. Jehovah Rapha, healer. So magkaibang thoughts. Dito, El Shaddai, magkaibang thoughts din to. El, God, I am the Almighty God. Pero ang ginamit dito, the satisfier of His people. The primary name El or Elohim sufficiently signify almightiness. So all-sufficient would far better express both the Hebrew meaning and the characteristic used in the scripture. Bakit El Shaddai? Kasi not only enriches but makes fruitful. This is nowhere better illustrated in the first occurrence in the name of Genesis, occurrence of the Bible of name sa Genesis chapter 17. Bakit El Shaddai ang gamit? Kasi nga dito, tingnan natin. And when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Si Abram, good as dead na ito. Kasi napakatanda na eh. Ano ga ang kinakailangan ng mga matatanda? Lakas. Nangangailangan sila ng pangangalaga, ng nourisher. Ngayon, kung magpapakilala ang Diyos dito na hindi siya yung nourisher o hindi siya yung hinahanap ng tao, paano ma-appreciate ni Abraham na itong Diyos na ito ay yung all-sufficient? Ito bang Diyos na aking pananampalatayanan ay ibibigay yung aking need? So, sapat yung salita na, I am the all-sufficient. So, pwede rin natin sabihin na itong God ay ang nourisher ng mga naniniwala sa Kanya. Well, medyo malalim, kaya tiisin nyo ako. Tingnan po natin to. Yung challenge naman ho dito ay ating i-distinct yung the Father into other persons. I-highlight po natin dito yung God the Father. At sana po ay ating mahagip. The Lord Jehovah dito sa Genesis 17:1 ay the existing one. The one here ay kaparehas nung ginamit na word sa Deuteronomy 6:4 na one. At itong one na ito does not mean absolute one. Being one does not necessarily mean absolute one, but this one here is in plural form. Itong one na ito ay may nakapaloob na may nakapaloob dito. Itong one na ito ay nandito yung tatlong persona. Kaya nga dito, one here is in plural form. Within one being, there exists eternally three co-equal and co-eternal persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yung one dito, ito yung tinutukoy na yung triune God na ating pinanampalatayanan. And we will study and see the Father's omnipotence given sa text na may tatlong bagay tayong, ako'y kinakabahan. Basta ating pag-aaralan at titingnan natin, tatry natin na itong God the Father, siya yung makikita bilang isang makapangyarihang Ama. Sige, umpisahan natin. Number 1, ito na po ang ating pinaka-point. Father's power to predestined. Verse 1. Kasi nga dito sa Genesis 17:1, and when Abram was 99 years old, and the Lord appeared to Abram. Ang Diyos ay hindi basta-basta nagpapakilala kung kanino. Bakit selective ang Diyos sa taong kanyang pagre-revealan? So dito, makikita natin na ang Diyos talaga ay may kapangyarihan o ang Diyos Ama ay may kapangyarihan na mamili o magtalaga ng taong kanyang susuguin o kanyang gagamitin. Bakit kay Abram? Kahit siya'y matanda na. Kasi in 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. Yung God dito na tinutukoy sa Genesis 17:1 ay yung God din na binabanggit sa 1 Peter 1:2. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Ang sabi ng Genesis 17:1, and the Lord, and yung Lord na yan ay hindi absolute one Hindi lang ang Panginoong Hesus yan, hindi lang ang Banal na Espiritu, kundi kasama dyan ang Diyos Ama. So dito yung Lord na binabanggit, ay yung binabanggit na Lord din, o Diyos din, sa 1 Peter chapter 1 verse 2.
elect according to the foreknowledge of God the Father. So malinaw, God the Father. Yung God the Father ay nag-exist na noon pa man at siya yung nagpakita sa ating Father of faith. Another verse po, Ephesians chapter 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. According as He, sino yung He? Ito yung God the Father. As He hath chosen us in Him, si Jesus Christ, before the foundation of the world. So ang God the Father pala ay may kapangyarihang mamili ng mga itatalaga niya para sa kanyang pangako. Kaya nga dito, the Father's power to predestined ay nasasaksihan natin at pinapatunayan ng Biblia sa bagong tipan na itong God at saka Lord na binabanggit ng Genesis chapter 17 ay yung Diyos at Lord na binabanggit nila Pedro, nila Pablo at ng mga ibang apostol. So dito, God the Father has the power to predestined people. Para saan? Mamaya, John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. All that the Father gives me will come to me. So ang Diyos talaga ay may kapangyarihan na mamili ng mga tao. So the omnipotence of God the Father ay makikita natin sa pagpili ng kanyang tao. Kasi dito nga sa Genesis chapter 17, ang text naman kasi nito ay yung revelation of God kay Abram at yung pagbibigay ng pangako kay Abram. At ito'y may kinalaman pa rin sa ating panahon ngayon. Bakit si Abram pa din? Kasi pagdating dito ng point number 2 natin, kailangan, gusto niyang maipakita na maipe-perform niya yung kanyang pangako. He wants to display His power sa kanyang mga napiling tao. In verse 23, yan sabi, and I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, hanggang 3 lang natin. 4, sama kong 4. As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. So, the Father's power to perform His promise. Diba, sa verse 1, ang Diyos ay nagpakita dito at pinili niya sa Abram. At nakita natin sa bagong tipan na ito palang namimili ay ang Diyos Ama. Pagdating dito, gustong i-display naman ng ating Diyos Ama paano niya ipe-perform yung kanyang power para tuparin ang kanyang pangako dito kay Abram. Alam naman natin ang istorya, si Abram dito ay pinangakuan ng Panginoong Diyos. And sabi, I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Tapos dito, thou shalt be a father of many nations. Sa Romans 4:11, tingnan natin. Paano ay nag-exercise ng Diyos yung kanyang power? And He received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, which He had yet being uncircumcised, that He might be the father of all them that believe. So, dito, ang sabi, that He might be the father of all them that believe. Titingnan naman natin kung paano ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan para sa mga mananampalataya, para sa mga sino mang mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay ariing anak din ni Abraham. Isaiah 53 verse 4, surely He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. So, pinerform ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para ma-fulfill yung kanyang pangako sa kanyang mga piniling tao. Kasi dito sa text, ang Diyos ay nagpakita at nagbigay ng pangako kay Abram na gagawin kitang isang malaking bansa at gagawin kitang ama ng maraming bansa. So paano yun na-fulfill? In 4:11, ang sino daw mananampalataya ay magiging ama si Abraham, father of faith. Hindi ito Diyos ama tinutukoy kaya. Kung sino daw mananampalataya ay magiging ama si Abraham. Kasi laging nire-reason ng mga Muslim, kami naman nasa linya din ni Abraham. Nire-reason din naman ng mga Hudyo, kami ay sa lahi ni Abraham. So dito,
In 4:11, kung sino man daw mapahintil man, ay magsisit man ng palataya, he might be the father of all them that believe. Para ma-fulfill yung promise ng Diyos sa mga taong pinili niya, kailangan niyang i-perform yung kanyang power sa itong kanyang mga tao. Tingnan nyo. In Isaiah 53, smitten of God. Ang Diyos Ama, minagaling na saktan ang Diyos Anak para ang sino mang mananampalataya ay maging anak ni Abraham. In Isaiah 53 verse 6, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Yung Lord na binabanggit dito ay ang God the Father. Hath laid on him. Yung him dito ay si Jesus Christ. And the Lord God the Father hath laid on Jesus Christ the iniquity o yung ating kasalanan. Kaya nga dito, ipinerform ng Panginoong, ng Diyos Ama natin yung kanyang kapangyarihan na alang-alang sa kanyang pangako, alang-alang sa pag-ibig niya sa atin, sinaktan niya ang kanyang anak, maging ma-fulfill lang yung kanyang pangako sa kanyang pinili. Another verse po, Isaiah 53:10, yet it pleased the Lord. Sino nalugod? Ang God the Father. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. Yung him na tinutukoy naman dito ay si Jesus Christ. Alam naman natin yung text na yan, si Jesus Christ ang pinahirapan diyan at sa harapan ng Diyos Ama, pinapanood ng Diyos Ama na itong kanyang nag-iisang anak ay nagdurusa sa kanyang kapangyarihan din. So God the Father performed His power to execute o to perform His promise. So napaka-makapangyarihan ng Diyos dahil nung nagbitaw siya ng pangako kay Abram, ito'y kanyang tinupad. Bakit? Kasi ang sabi, ang sino mang magsisisit mananampalataya ay magiging anak ni Abraham. Para matupad yung pangako ng Diyos, yung bagay na yun, pinerform niya ang kanyang power, ito ang aking anak, ang sino mang magsisisit mananampalataya dito, ano ngayon? Ang sino man magsisit mananampalataya sa aking anak ay tatawaging anak ni Abraham. Kaya nga ang kapangyarihan dito ng Diyos Ama ay makikita natin kung paano niya sinaktan ang kanyang nag-iisang anak. The Father's power to perform His promise. Isaiah 53:12. Therefore will I divide him a portion with the great. Ang nagsasalita dito ay ang Diyos Ama. At in Psalms 22 verse 1, tingnan nyo. My God, why hast thou forsaken me? Si Jesus Christ naman ang nagsasalita at sino ang kanyang tinatawag? Ang kanyang Ama. Kaya nga, ang Ama, nung pinerform niya ang kanyang power, tiniis ng Diyos Anak, alang-alang iyo. Kasi ang pangako sa Genesis chapter 17 ay gagawing ama si Abraham ng madaming bansa, ng madaming nation. At ito ay yung tayo mga nagsisisit na nananampalataya. So pinerform ng Diyos ang kanyang kapangyarihan nung siya ay namili ng tao, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan nung sinaktan niya ang kanyang Diyos Anak alang-alang sa iyo. And number 3, Father's power to prosper. Naghahanap lang ako ng synonyms ng victorious, pero gusto ko ipakita yung kapangyarihan ng Diyos Ama ayon sa text na kaya niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para magtagumpay tayo at siya. In Genesis 17:5, neither shall your name anymore be called Abram, but your name shall be Abraham. For a father of many nations have I made thee. Imagine niyo po ito. Ito yung natanong ko kanina, natanong ko kung anong term ito sa English, hindi ko lang alam. Nag-uusap pa lamang o binibitawan pa lang ng Diyos ang kanyang pangako, pero yung ginamit na word dyan ay past tense na. Sabi, gagawin kong Abraham ang iyong pangalan. Bakit? For a father of many nations have I made thee. Ginamit na past tense agad. Ibig sabihin, nung sinabi niya lamang yun, naging matagumpay na ang kanyang, nagtagumpay na agad ang ating Diyos. Kita niyo ba, paano tayo magiging, medyo malalim nga po, pero please bear with me. Tingnan natin, paano natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtatagumpay o kaginhawaan. 1 Corinthians chapter 15, verse 57, But thanks be to God,
He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Revelation 15:3. Wala dito ang aking ano. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, thou King of saints. Kaya nga dito sa Genesis chapter 17, itong binabanggit na Lord na nakasali doon ng Diyos Ama, pinerform ng Diyos Ama ang kanyang kapangyarihan sa pagpili ng tao. Pumili siya. Kung paano niya pinili sa Abraham, nagbigay siya ng pangako kay Abraham, at sa bagong tipan, nakita natin kung sino yung persona na nag-display ng kapangyarihan sa pagpili ng mga tao para maging anak ni Abraham, at pinerform naman ng Diyos yung kanyang kapangyarihan para itong pangako ng Diyos kay Abraham na siya ay magiging ama ng mga bansa ay matupad, at ginawa ito ng Panginoong Hesus. Ginawa ito ng Diyos Ama nung sinaktan niya ang kanya nag-iisang anak. At pagdating ng Father's power to prosper, yung kapangyarihan ng Diyos pa rin ang naging dahilan bakit tayo nagtagumpay sa kanyang ginawa. Kaya nga, alam ko naman ang inisip niya nag-expect kayo na something na itong omnipotent ay magiging topical. Ako'y nahihirapan po honestly sa ganun. Bagaman mahirap din po itong ganito kasi 7 days po akong inaral ko, pero hindi pa rin ako satisfied. Gusto kong makita din ng Diyos Ama, paano niya ginawa yun. Nung siya'y nagpakilala, paano makikita ang kapangyarihan ng Diyos Ama sa ganitong bagay? Kaya nga, ang challenge talaga, Diyos Ama dapat na ma-highlight sa talakayan ng hapon. Since ang inihanda dito, the Father's omnipotence. Well, dinisplay natin yung paano naging matuwid ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, ano ang saklaw ng kapangyarihan ng Diyos, pero pagdating ng ating talakayan mismo, dito pala pinakita ng Diyos, Ama, yung kanyang kapangyarihan sa kanyang pagbibigay ng pangako kay Abraham. Kaya nga sabi dito, God's power, quoted, is like Himself. May limit ba ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi. Since God is eternal, the Father's eternality, pinag-aralan po natin yan, God's power is like Himself, infinite, eternal, incomprehensible. It can neither be checked, restrained, nor frustrated by the creature. At lagi niya rin tatandaan kung paanong ang kabanalan ay ang kagandahan ng lahat ng mga katangian ng Diyos. Sabi nga, the most highlighted attributes of God ay ang holiness. Gayon din ang kapangyarihan, gayon din itong omnipotence, ito yung nagbibigay buhay at pagkilos sa lahat ng kasakdalan ng banal na kalikasan ng Diyos. So yung kabanalan ng Diyos ay hindi natin makikita na banal talaga ang Diyos kung hindi naman niya ipapakita na siya ay isang makapangyarihang Diyos. At ganoon din naman ang kanyang awa ay magmumukhang hindi seryoso kung hindi natin makikita na ang Diyos ay powerful. At ganoon din yung mga pangako ng Diyos, magmumukha lamang yung weak, yung kanyang promise, kung hindi rin naman niya i-exercise ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, pagdating ng Psalms 115, verse 3, But our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath pleased. Kaya nakakatuwa pong bagay po na ang Diyos, ginagawa niya ang kanyang buong kaligayahan, pero ito ay sumasang-ayon pa rin ayon sa kanyang mga katangian. Hindi siya gagalaw ng kokontra sa iba niyang attributes at hindi siya magpe-perform ng kanyang kapangyarihan nang nafo-forsake naman ang iba niyang mga pangako. Kaya nga nung nangako siya kay Abraham, pinerform niya ito at hindi siya nabigo. Hindi nabigo ang Diyos ipakita ang kapangyarihan niya kay Abraham. Kaya nga dito, yung Father's omnipotence, nung nakipagtagpo siya kay Abraham, malinaw
na ito ay isang pagpili at isang pagbibigay ng pangako at ito ay isang pagbibigay ng tagumpay sa kanyang mga napiling tao. Kaya salamat po sa Panginoon sa ganung bagay na tayo po ay pinapakitaan pa ng Diyos o kung kayo ay na-experience ninyo ang power of God, ay kayo matutong lumuhod. Sabi nga, I touch the sky when my knees hits the ground. Hyperbole, pero malalim ang meaning, maaabot mo ang langit kapag natuto kang magpakumbaba. So ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, pero natutong magpakumbaba, tayo yung inabot, makatungtong lang tayo ng langit. Kaya salamat sa Panginoon, itong makapangyarihang Diyos na ating inaaral, itong Diyos Ama na makapangyarihan, ay inaalalayan palagi tayo using His power, His unlimited power. Kung paano niya inalalayan ito si Abraham with His unlimited power, so ganun din, ikaw na pinangakuan ng Diyos, He will support you always at hindi ka niya pababayaan with His unlimited power. Pero lagi niyo tatandaan, since tayo mga mananampalataya na, yung kanyang kapangyarihan ay ma-experience na lamang natin kapag tayo ay nasa hands of the loving God. Kaya see to it na kayo ay wala sa hands of the angry God, kundi nasa hands of the living God. Kaya, yun po, napakikli po na aking outline. Bagaman ito ay 5 pages sa akin, pero dahil ako ay kinakabahan, sana inyong nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Abraham. Father's power to predestined, and Father's power to perform His promise, and Father's power to prosper. Tayo ho, yung manalangin, Panginoon Diyos, magandang hapon po. Salamat po sa iyong biyaya sa amin. Sorry po sa aming mga kasalanan, sorry po sa aming mga kakulangan. Kami po, Panginoon, ay napaka-limitado po sa ganito pong bagay, kaya tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa na matutong mag-appreciate sa iyong mga biyaya palagi sa aming buhay. Sorry po sa aming mga kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hello, magandang... Salamat po sa mensahe. Dati mong napakinggan. Sarap po naghahatid lang ako ng bata. Salamat po sa pag-expose po ng attributes po ng Panginoon. Tayo po magsitayo at tayo po iawit. Mira, kinabaya. God. Atin mong katahin ang God and God alone sa patuloy po ng pag-aaral sa Panginoon. Sana tayo mas lumalim at ma-apply po natin sa buhay po natin. First and last verse po, ready now? Sing God.